Ganito ba talaga ang edukasyon sa Pilipinas? O baka naman nakalimutan na natin ang tunay na diwa ng pagka-Pilipino dahil sa ingay ng social media? Nang bumisita ang isang ACE crew mula sa Amerika sa Pilipinas para mag-shoot sa isang tahimik na parke, isang hindi inaasahang pangyayari ang nakuhanan ng kamera. Sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw, isang puting mag-asawa na mukhang mga turista ang nakaupo sa damuhan para magpahinga kasama ang kanilang sanggol. Sa hindi kalayuan, masayang naglalaro ang mga batang Pilipino. Hindi nagtagal. Napansin ng isang bata ang sanggol at dahan-dahang lumapit na tila may gustong ibigay. Sumunod ang iba pang mga bata. At doon na nangyari ang isang eksenang hindi inaasahan ng sinuman. Hindi pinalampas ng kamera ang sandaling ito. At sa isang iglap, kumalat ang video sa buong mundo. Bumaha ng mga komento sa social media. Marami ang hindi makapaniwala. Marami ang naiyak. Ano nga ba ang ginawa ng mga batang Pilipinong ito? Ano ang nagpatibok ng mabilis sa puso ng milyon-milyong tao? At ang mas malaking tanong, ganito pa ba tayo mga Pilipino hanggang ngayon? Alamin natin. Umaga sa New York. Sinasalamin ng mga matataas na gusali ang maulap na kalangitan. Habang nagsisimula palang gumalaw ang trapiko, may isang kakaiba at mabigat na tensyon sa loob ng studio ng isang sikat na morning show sa Amerika. Ang Good Morning World. Ang episode na yon ay dapat sanang magpapakita lang ng mga magagandang tanawin at kultura ng Pilipinas, isang simpleng travel documentary. Pero ilang sandali matapos mag-umpisa ang broadcast, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ibinaba ng sikat na anchor na si Melanie Hatfield ang kanyang script. Tumingin siya ng diretsyo sa kamera. Matapos ang ilang segundong nakakabibing katahimikan, mahina ngunit mariin siyang nagsalita. Kung bibigyan ako ng pagkakataong maipanganak muli, gusto kong maging isang Pilipino. Tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng studio. Walang nakapagsalita, tila nakalimutang huminga ng mga bisita at manonood. Rinig na rinig sa mikropono ang malalim na pagbuntong hininga ng isang tao. Binalot ng katahimikan ang set. Hindi iniyuko ni Melanie ang kanyang ulo at hindi niya inalis ang kanyang tingin. Buong tapang niyang pinanindigan ang bigat ng kanyang binitawang salita. Nakapag-interview na siya sa napakaraming bansa, nakita na ang kaguluhan sa mga war zone, matinding kahirapan, at mga isyu sa politika. Sa karamihan ng mga bansa, ang laging isinisigaw ay karapatan at hustisya. Pero sa Pilipinas, nakita niya ang isang kakaibang uri ng kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng pakikisama at bayanihan. Ang pagbibigayan ng walang pag-aalinlangan, ang pag-iisip sa kapakanan ng iba na hindi naghihintay ng palakpak o atensyon. Labis na naantig si Melanie sa ganitong pag-ugali. Ang veteranong komentator sa kanyang tabi ay napatigil sa pagsusulat, nakatitig lang sa kanyang notebook. Ang co-host niya ay tila naghahanap ng tamang salita, nagpapagalagala ang paningin. Walang sinuman ang naglakas loob na basagin ang katahimikan. Maya-maya, huminga ng malalim si Melanie at muling tiningnan ang kanyang script. Sa sumunod na sandali, lumabas sa screen ang salitang, Special Philippine Feature. Wala pang ipinapakitang puting buhangin ng Boracay o ang mga tsokolate ng Bohol. Pero ang puso ng mga manonood ay nasa Pilipinas na. Ang nag-iisang pangungusap ni Melanie ay nagdulot ng isang tahimik na pagyanig sa buong mundo. Nag-iba ang eksena at ipinakita ang malamig na klima at nagtataasang puno ng pino sa Baguio City. Ang tahimik na kagandahan ng kalikasan ay nagbigay liwanag sa mga mata ng lahat ng nasa studio. Bumisita ang crew sa sikat na Mines View Park at Camp John High. Punong-puno ng turista ang paligid. Mahaba ang mga pila. Pero may isang kakaiba at nakakabigla ng kapayapaan sa paligid.
Walang nagtutulakan, walang nagmumurahan sa pila. Sa kabila ng siksikan, kusang umuusad ang mga tao na parang may nagkakaisang ritmo. Mapapaisip ka, ganito ba tayo kadisiplinado kapag alam nating kailangan natin magbigayan? Parang may isang hindi nakikitang sinulid ng pakikisama na nagkokonekta sa bawat isa. Nang i-zoom ang kamera, ipinakita ang isang makipot na daanan kung saan muntik nang magkabanggaan ang mga tao. Sa mismong sandaling iyon, parehong tumabi ang dalawang tao. Nagbigayan. At tahimik na nagnitian at tumango. Isang natural na reaksyon na walang sinumang nag-utos. Nagsalita ang reporter mula sa video, nakapagtataka. Walang nagbabantay na gwardiya. Pero ang kaayusan ay tila isang batas na nakatanim na sa kanilang mga puso. Napakiling ang mga bisita sa studio habang pinapanood ito. Ito ba ang tinatawag nilang civic duty at malalim na kultura? Sa pila, isang batang babae ang nakakita sa isang lolo na may tungkod. Walang pag-aalinlangan, tahimik siyang gumilid para magbigay ng daan. Ang lalaking nasa likod niya ay umatras din ng isang hakbang. Walang salitang binitawan, pero ang simpleng pagbibigayan ay kumalat na parang alon sa lahat ng nakapila. Doon mo tatanungin ang sarili mo, buhay pa pala ang ganitong respeto sa mga nakatatanda. Ang mga taong pumunta para mag-relax ay may kalmadong mga mukha. Walang kompetisyon, walang pagmamadali, kundi isang pusong handang ibahagi ang ganda ng paligid sa iba. Nang makita ito ni Melanie Hatfield, napanganga siya. Mas maganda pa sa tanawin ang pag-ugali ng mga tao, komento niya. Tumango na lang ang kanyang mga kasamahan ng walang imik. Hindi lang ito simpleng magandang tanawin. Ito ay sumisimbolo sa isang tahimik na kaayusan at pagkakaisa. Sabi nga sa voiceover, sa lugar na ito, ang katahimikan at paggalaw ay mas mainay pa sa salita. Sumunod na pumunta ang A crew sa pila para sa isang sikat na sakayan pauwi. Peak season at napakahaba ng pila ng mga turista. Pero muli, nandoon ang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Walang sumisingit. Nang may nahulog na gamit ang nasa unahan, mabilis na yumuko ang nasa likod para pulutin ito at ibalik. Kahit walang usapan, ang chain reaction ng bayanihan ay patuloy na nangyayari. Sa isa pang pila, isang matandang lalaki ang malumanay na tumulong sa isang inang hirap na hirap karga ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, gumaan ang paligid. Parang isang mainit na yakap ang kumalat sa buong lugar. Sa pag-akyat sa hagdan, wala kang maririnig na sumisigaw ng tumabi kayo. Kusang gumagalaw ang mga katawan nila na parang iisang humihinga. Nang may dumaang pamilya na may tulak-tulak na stroller, kusang nahati ang kumpol ng tao para magbigay daan. Nang may lola na dahan-dahang umaakyat, walang nagmamadali sa likod niya, huminto sila at tahimik na nag-antay. Napabulong ang reporter na nakakita nito, parang hindi na nila kailangang isipin kung anong dapat gawin. Kusang gumagalaw ang katawan nila para gumawa ng tama. Sa studio, tahimik na tumatango ang mga bisita. Sa lugar na ito, ang pagbibigayan at paghihintay ay hindi isang sakripisyo. Hindi ito ginagawa dahil inutos, kundi isang natural na reaksyon na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang kultura. Lumipat ang video sa isang sikat na night market sa Harrison Road, Baguio. Nakatutok ang kamera sa isang Pilipinong kumakain sa tabi ng isang tindahan na nagliligpit na. Walang nakatingin sa kanya, pero nilinis niya ang kanyang pinagkainan, pinaghiwalay ang basura, at tahimik na umalis. Walang pagyayabang sa kanyang kilos. Tahimik na nagsalita ang voiceover. Sa Pilipinas, ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin ay nakatanim na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang linyang ito ay nagpabago sa aura ng studio. Isang bisita ang tahimik na nanonood. At kalaunan ay napabulong, hindi na lang ito simpleng good manners. Isa itong paraan ng pamumuhay. Ang mga salitang ito ang nag-iwan ng pinakamahabang epekto sa buong programa. Susunod na binisita ng NAE crew ay isang maliit na parke sa Maynila. Maaliwalas ang hapon. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno. Sa isang upuan, may isang puting mag-asawang turista na nagpapahinga kasama ang kanilang sanggol. May nakapatong na shawl sa balikat ng ina, habang ang ama ay nakahawak sa kanyang kamera, kalmado ang mukha.
Biglang may dumating na isang grupo ng mga batang Pilipinong nakauniporme, mga mag-aaral na pauwi galing eskwela. May hawak silang mga street food at nagtatawanan habang naglalakad. Pero nang makalapit sila sa upuan, bigla silang tumigil. Napansin nila ang baby, pero walang basta-bastang lumapit o nang istorbo. Ilang segundong katahimikan. Nagkatinginan ang mga bata, tahimik na nagtanguan. Isang batang babaeng may nakatirintas na buhok ang lumapit ng dahan-dahan. Sa medyo nahihiyang boses, nagtanong siya sa wikang Ingles, "Excuse me po, pwede po ba naming makita ang baby?" Nabigla ang inang dayuhan, napakurap, pero agad nang umiti ng napakatamis. "Sure," sagot niya. Biglang nagliwanag ang mukha ng batang babae. Dahan-dahan niyang inabot at marahang hinaplos ang pisngi ng sanggol. Ang ibang mga bata ay nanatili sa likuran, tahimik na nanonood para hindi makabulabog. Umihip ang hangin at may isang tuyong dahon na nahulog sa stroller. Ang buong eksenang ito ay aksidenteng nakuhanan ng kamera. Sabi ng voiceover, ang kabaitan ng mga batang ito ay hindi lang basta itinuro, ito ay natutunan nila sa pag-obserba at pakikiramdam sa kanilang paligid. Nagbago ang timpla ng emosyon sa studio. Walang tumawa. Lahat ay pilit na dinidigest ang kahulugan ng munting pangyayaring iyon. Isang bisita ang napabulong, ganito ba ang edukasyon sa Pilipinas? Ang boses niyang iyon ay mabilis na nilamon ng katahimikan sa loob ng set. Pero hindi natapos doon ang eksena ng mga batang Pilipino. Ang kilos ng isang bata ay parang patak ng tubig na lumikha ng malaking alon ng kabutihan. Sumunod na gumalaw ang isang batang lalaking maikli ang buhok. "Teka lang po," sabi niya bago tumakbo sa kanyang bag. Pagbalik niya, may dala siyang maliit na bote. "Pwede po ito sa baby," sabay abot ng isang mild alcohol sanitizer. Nang makita ito ng isa pang bata, nagsimula siyang pulutin ang mga tuyong dahon at matatalim na sanga sa paligid ng upuan, dahil baka daw masugatan ang baby kapag naglikot. Walang guro na nag-utos sa kanila. Bawat isa sa kanila ay nakahanap ng pwedeng itulong ng kusa. Walang command. Walang hinihinging pabuya o papuri. Purong malasakit at bayanihan lamang. Dito mo makikita ang tunay na buhay at tunay na pakikipagkapwa-tao. Nanginginig ang kamay ng dayuhang kameraman habang kinukunan ito. Nakakagulat. Ang nasa lens niya ay inosente pero may napakalalim na pag-unawa sa malasakit na ipinapakita ng mga bata. Ang simpleng senaryong ito ay mas makatotohanan kaysa sa anumang scripted na teleserye. Nagbago ang hangin sa parke. Mas naging magaan ang sikat ng araw. Ang inang may karga sa baby ay hindi napigilang lumuha. Ang ama ay hindi makapagsalita, napabuntong hininga na lang. Ang reporter na nakamasid mula sa malayo ay napabulong, gumagalaw sila dahil may pakialam sila sa kapwa nila. Bilang sagot, pumasok ang voiceover, ito ang mukha ng tunay na pakikisama sa bansa na ito. Maya-maya, parang walang nangyari, nagtawanan ang mga bata at tumakbo papunta sa playground. Walang nagpasalamat sa kanila ng sobra-sobra, walang pumuri, pero sa kanilang pagtalikod, bitbit nila ang isang nakatagong dangal bilang Pilipino. Bumalik ang eksena sa studio. Huminto ang video. Medyo dumilim ang ilaw sa studio. Walang nagsasalita. Matapos ang mahabang sandali, mababa ang boses na nagsalita ang host, sa sandaling ito, pakiramdam ko ay tinuturuan ng mga batang ito ang lahat ng matatanda sa buong mundo. Walang kumontra. Isang tahimik at mainit na pagsang-ayon ang bumalot sa kwarto. Sa video, umihip muli ang hangin sa parke. Ang sikat ng araw ay tumama sa maliliit na likod ng mga batang naglalaro. Tahimik na nakatitig ang mag-asawang dayuhan sa kanila. Walang pilit, walang exaggeration, purong kabaitan lang ang naiwan. Nang makontento ang mga bata, unti-unti silang umalis sa paligid ng sanggol. Isang huling batang babae ang naiwan at kumaway siya ng nakangiti. Nang makita ito ng ibang bata, kumaway din sila ng sabay-sabay at masayang nagtakbuhan. Ipinakita nila ang kabutihan bago pa man may pumuri sa kanila, at pagkatapos ay bumalik sa pagiging simpleng bata.
Ibang-iba ito sa kultura ng ibang bansa kung saan nagpapabida lang ang mga tao kapag may nakatingin na kamera o kapag ipopost sa TikTok. Ang hindi pagiging pabigat at ang paggalang sa kapwa, ang mga values na ito ay likas na dumadaloy sa dugo ng mga Pilipino. Napabuntong hininga ang ina sa video. Malamang ay naramdaman niya ang init na higit pa sa kayang ipaliwanag ng salita. Para sa mga dayuhang turistang ito, hindi iyon simpleng subject sa eskwelahan na itinuturo ng guro. Isa itong natural na pagpapakita ng magandang asal na nakaugat na sa kanilang pagkatao. Nag-iba ang ilaw sa studio. Lahat ay tila naubusan ng laway. Nagsalita muli ang host, ang mga batang Pilipino. Gumagawa ng tama bago pa man sila sabihang magaling. Tumango ang mga bisita. Sa loob ng katahimikan, mayroong malalim na pagrespeto. Sa video, naghahabulan na ulit ang mga bata. Ang tawa nila ay sumama sa hangin sa parke. Ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang pagiging totoo sa sarili at sa kapwa, ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ito ang tunay na edukasyon, bulong ng isang komentator. Ang mga salitang ito ay yumanig sa hangin ng studio. Nang araw na yon, nalaman ng buong mundo na sa Pilipinas, ang kabaitan ay hindi isang espesyal na okasyon, kundi isang araw-araw na gawain. Hindi ito tungkol sa salita o relihiyon, kundi sa mismong pamumuhay at kilos ng mga inosenteng bata. Patuloy na nagplay ang video ng parke habang tahimik ang studio. Kumaway ang mag-asawa at napangiti sila sa mga bata. Ayaw basagin ni Numan ang init ng emosyon. Umayos ng upo ang host at kalmadong nagtanong, ano ang masasabi niyo sa napanood ninyo? Walang sumagot agad. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga bisita. Isang komentator ang tahimik na kumuha ng mikropono. Ang pag-aalaga sa isang sanggol ay dapat natural na gawain, sabi niya. Pero may pagtataka sa dulo ng boses niya. Tumango ang host at bumanat ng isang napakabigat na tanong, pero nangyayari ba ito ng ganito kanatural sa bansa mo? Tila naging yelo ang buong studio sa lamig ng tanong na iyon. Nakatutok ang kamera sa bisita. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibaba, tila naghahanap ng palusot. Ibinuka niya ang kanyang bibig pero walang lumabas na boses. Yumuko na lang siya. Muling bumalot ang katahimikan. Sa paghahambing ng kultura at civic duty, hindi na kailangan ng mainit na debate o pagtatanggol. Ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. May narinig na malalim na buntong hininga mula sa audience. Iyon ang patunay na nakuha ng lahat ang mensahe. Isang Amerikanong bisita ang nagsalita, ang mga batang Pilipino, gumagawa sila ng tama kahit walang nakatingin. Hindi ito dahil sa paaralan, kundi dahil sa kultura nila. Tumango ang host. Unti-unting nag-transition ang video sa palubog na araw sa parke. Ang kulay kahel na langit ay yumakap sa mga batang pagod na sa paglalaro. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng salitang e-common sense at bayanihan kumpara sa ibang bansa. Ilang oras matapos ipalabas, na-upload ang Philippine feature video sa official channel ng Ni Good Morning World. Pumalo agad ito ng milyon-milyong views sa loob lang ng ilang oras. Bumahan ng crying emojis at nakakaantig na kwento sa comment section. Ang bida sa video ay hindi ang mga magagandang beach sa Palawan o ang mga sikat na artista, kundi ang mga ordinaryong batang Pilipino sa isang simpleng parke. Ang pagtutulungan, pagbibigayan, at matatamis na ngiti nila ay tumagos sa puso ng buong mundo. Mabilis na nag-viral ang video. Nagtrending ito ng husto sa social media at na-feature sa mga balita sa iba't ibang bansa. Ganito ba talaga ang edukasyon sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang kabaitan ay hindi isang pambihirang katangian, isa itong pamumuhay. Ang tunay na lakas ay nasa tahimik na malasakit. Ang tatlong pangungusap na ito ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Umabot ng mahigit 100 milyong views ang video. Maraming nagsabi sa comments na napaiyak sila.
Ang ginawa ng mga bata ay hindi na itinuring na isang milagro, kundi isang kultura na dapat pag-aralan. Nagsalita na rin ang mga sociologists at educators mula sa iba't ibang bansa. Ang kultura ng bayanihan at disiplina ng Pilipinas ang isa sa pinakamaasahang katangian sa isang globalisadong mundo. Ang hindi pagiging pabigat sa kapwa ay hindi lang simpleng pagiging magalang, ito ay ang mismong pagrespeto sa karapatan ng iba habang kinokontrol ang sarili. Nakatanggap ng mensahe ang mga producers na gusto raw isali ang video na ito sa mga textbooks sa ibang bansa. Gusto rin naming magkaroon ng ganitong kultura ang bansa namin. Sa kabila ng pagkakaiba sa lahi at relihiyon, isang purong kabutihan ang nakita ng lahat. Sabi ng isang komentator, hindi ang mga sikat na superhero, kundi ang mga walang pangalang batang ito ang nagligtas at nagpaantig sa mundo. Ang kanilang ginawa ay patunay na ang tao ay likas na mabuti. Mula sa maliit na parke sa Pilipinas, isang tahimik na revolusyon ng kabutihan ang yumanig sa pananaw ng mundo. Kinabukasan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa studio. Kumalat na ang balita sa buong mundo. Puno ang social media ng mga linyang, naiyak ako sa mga batang Pilipinong ito, at grabe ang init ng pagmamahal ng mga tao sa bansang ito. Huminga ng malalim ang host. Sino mag-akala na ang isang simpleng video sa parke ay hahaplos sa puso ng milyon-milyong tao? Tumango ang lahat at muling nanahimik. Muling ipinakita ang parke. Ang mga puting turista, ang sanggol, at ang mga batang Pilipinong nakapaligid sa kanila. Hindi para magpasikat. Hindi para may mapatunayan. Walang hinihinging kapalit. Purong kabutihan lang. Sabi ng voiceover, hindi ang mga magagarang salita, kundi ang hindi sinasadyang katapatan ang nagsasabi ng totoo. Sa Pilipinas, ito ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Isang batang anchor ang humawak sa kanyang mic at tahimik na sinabi, kung ipapanganak akong muli, gusto kong maging Pilipino. Ngayon, alam ko na kung bakit. Tumango si Melanie bilang pagsang-ayon. Walang palakpak. Walang scripted na reaksyon. Isang malalim na pag-unawa lang ang bumalot sa studio. Lumipat ang kamera sa parke habang papalubog ang araw. Ang mga bata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang kanilang inosenteng kilos ay mas maingay at mas malakas pa sa anumang salita upang ilarawan ang puso ng Pilipinas. At tumunog ang huling voiceover, ang pagiging mabuti sa kapwa ay hindi isang espesyal na bagay, ito ay dapat natural. At iyan ang Pilipinas. Unti-unting dumilim ang screen, naiwan ang tunog ng hangin. At sa puso ng buong mundo, nakaukit na ang malalim na respeto at pagmamahal para sa mga Pilipino. Kayo, anong nararamdaman nyo? Ganito pa ba tayo hanggang ngayon? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo sa susunod.